Sa lahat ng naging camping namin, ito ang pinakakakaibang experience. Hindi namin inaasahan at hindi rin namin ginusto ang nangyari. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Kaya samahan nyo kami sa isa na namang family camping adventure. Sit back, relax, and enjoy. I-set up na siya, gamitin pa ganito. Tapos ilalagay yung straw. Ayun. Pang camping talaga siya. Ganda, no? Ngayon lang nakita ng ganito? Opo. Adobo. Adobo ano po? Ito. Where are we going? Dalawa hash brown. Kompleto na, mami. Thank you so much po. Thank you. Ketchup. Kain na tayo. On 128 Mindanao Avenue South. Kain muna tayo dito. Sausage, muffin. Ano tawag dito? Mali. Sausage, muffin with egg and cheese. Yung in-order ko. Lord, thank you po. Anong breakfast mo? Chicken and rice. Are you okay? Ako na kay Scarlett. Hindi na mapagkakaila na ito na-addict na talaga kami mag-camping. Nagyaya na naman nagyaya na naman sila. So ito na naman tayo. Kamusta, mami? Okay. Masaya ka ba na pagbigyan ka na naman? Excited. Langate! Camping na naman daw ulit kami. At syempre, dahil taga Valenzuela kami, Metro Manila, ang pinakamalapit na camping getaway na lugar sa amin ay itong Tanay Rizal, dahil napakaraming campsite dito at pangatlong beses na natin magka-camping ngayon dito sa Tanay. Pero this time iba naman, wala tayong ilog ngayon na pupuntahan. So ang pupuntahan natin ngayon dito sa Tanay Rizal ay dagat. Mami, may dagat dito? Ano hindi? Dito na kasi babungon tayo ng Oo nga, dagat nga, dahil pupunta tayo sa Sea of Clouds. Sea of Clouds, mataas yung lugar na pupuntahan natin. Isa sa, sabi nila, kasi dahil nga first time namin mararating, sabi nila isa daw to sa pinakamagandang campsite dito sa Tanay Rizal. At meron pa siyang award, mami, no? Tama ba? Ano yung award niya? Camping award. Best camping site, ganon? Yeah. Oh, best camping site pa yung nakita namin sa page nila na nakapost. Pupunta tayo ng Viewscape Nature Park. So ayun na. Alam nyo na yan. Alam nyo na kung ano mangyayari dyan. Isang masaya na camping experience adventure na naman to para sa pamilya. Nasa likod yung dalawa, tulog pareho. Dahil masyadong masarapan sa sigsag dito sa Tanay Rizal. So ayun na. Dahil nakita nyo na yung mga montage natin dito sa Tanay Rizal, diretso na agad tayo sa campsite. Makikita nyo na, malapit na tayo sa campsite sa Viewscape Nature Park. Kung may mga may mga puwipitik-pitik, mga nagpipicture dito sa Tanay, tapos na-picturean nyo si Netoy, paano naman? Pasend naman sa sa page. Tapos kung may bayad, di pag-usapan natin. Gusto ko lang makita ng mga pictures ni Netoy na umaandar dito sa Tanay Rizal. Let's go! Gising na kami. Ay, napurado na yan. Scarlet Heart! May mga campsite. 2.4 kilometers na lang, kakaliwa na tayo sa Sitio Maysawa. Dito yun na, mami, oh. Diyan tayo lumiligo, pagpika. Pika. O tsaka River Ranch. Ranch. Mas malayo pa pala tong akala ko nung una mas malapit ito, mas malayo pala ng konti.
Grabe, ang taas mami ninakit natin. Ang taas no? Sobrang taas. Napapalaban si Netoy dito. Ang taas ng mga ahon. Pero wala, kayang-kaya yan. Sa dami ba naman ang pinagsamahan namin, dinaanan namin ito ni Netoy. Sa Bicol lang, sa may bandang Quezon, grabe mga ahon eh. Kaya itong Tanay Rizal, itong Marilake, medyo hindi naman sa pag-iabang pero kaya na ni Netoy talaga to. Pero ang taas talaga nung inahon namin kanina. First time ni Mami nag-shoot ng Insta360. Ano, kaya mo yan Mami, galaw-galaw mo konti para may mga options tayo ng shots. Ano galaw? Ganyan ganyan? Hindi, no, not pihit. Ganun no, yung pwede taas, baba mo konti. 360 na po yan. Oo nga pala. Ay, pig! Talino po! Talino po! Go Mami! Ito na, kakaliwa na tayo. Turn left on Sitio Maysawa, Ayun, Barangay saan yun? Leyva, Skillis Road. Ito. So, tuloy-tuloy lang tayo. Kakaliwa na. Ito na, alis na tayo ng main road. Oops. Wait lang. Na, simula na agad ng off-road. Ay, hindi. Ano rin naman, sementado rin. In 700 meters, you'll arrive at Viewscape Nature's Park. Yun na, 700 meters na lang at nasa Viewscape Nature Park na tayo. Excited. Ay, paangat na naman. Paahon talaga to, no? Pataas, oh. Oh. Ahon, sige. Ayan. Ilang. Woo! Di bali tayong mag-struggle ng konti sa mga ahon na to. Ang reward natin ito ay nasa bukas ng pagising natin ng umaga. Sana biyayaan tayo ng magandang weather para makita natin yung sea of clouds. Scarlet Heart, are you okay? Ito na, lapit na, konti na lang. Yes, that's right. You'll arrive. Your destination will be on your right. Okay, Mami, ingat lang ha, baka tumama ka sa ano ha. Nababa ko ba? Konti lang. Doggies. Doggies. Okay. Konti na lang. In 200 meters. Pasok na tayo sa vicinity ng Viewscape. Konti na lang. Ayan, off-road na dun. Okay. Eto na. Off-road. Okay ka lang, Mami? Woohoo! Okay. Pink, grabe! May sea of clouds ng gantong oras. Meron na. Time check, 11:40 pero may sea of clouds dun. Oh my God. Sheesh! Destination is on your right. Eto na, papasok na tayo. Ito na yung gate. Ayan, Viewscape. Wait lang. Right. Ladies and gentlemen, welcome to Viewscape. Yeah. Okay. Oh, saan tayo? Ito registration. Sir, good morning po. Apo. John Ingero. J-O-N. Double N. J-O-N. Tatlo po, tsaka isang maliit. 3 years old. Kala ko dito niya doon. Hindi ko sabi sir. Thank you. Okay, check. Tapos saan kami sir? Ang campsite ay dito, tama ba? May bayad na ba? Settle mo na dyan. Scarlet Heart, are you okay?
kung saan tayo pwedeng pumesto kasi parang gusto ko dito. Kasi nakasarap. Oo nga, tingnan natin. Let's see, let's see. Let's go, let's go. Ganda. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. When shadows and gloom are all that you see, we'll find a place where we can be free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. The rising sun, shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide, searching for peace, somewhere to hide. Now I am free, open and pure, fearless and babe. Secure. There is no dark that can't be lit. We'll find a way if we just commit. We are one. There is no them and us. Together we're strong. Together we're free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun, shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? Can't you see you will be free? Mahirap lang mag-setup dito, masyadong mahangin kasi sobrang taas nung location natin. Nasa tuktok talaga tayo ng bundok, 360 view nung viewscape. Kaya pala siya tinawag na viewscape kasi talagang 360 degrees yung view di sa lugar na to. At dahil mataas yung lugar, ang lakas din ng hangin. Hindi pantay.
ginagawa mo, mami? Nilinis ko, nadudumihan. May maraming puti-puti na eh. Ang dumi agad ako ah. Yeah, yeah. Time will ease your mind. Ito, Daddy. Alin? Working out the ways that you'll always be right. Life can't wait. If we fell apart, would you want me to stay? Why do we always start to come back together right when we fall? Fade out, heavenly tangerine. Drain out, won't you come back to me? If it breaks down, you'll still be right for me. Could ease your mind. I know that you always got to be right. Light, it can't wait. I don't care if you think it's too late. We still got time. Why do we always start? Parang ano, kaya paano pag pitch nila ng parang sarap. Iba naman yung ano, itong mga camping sites sa Tanay, iba-iba sila ng ano, baga ng produkto namin. Pare-pareho silang campsite pero iba-iba sila ng pati yung sige, ayan, nandito pa rin tayo sa taas ng bundok ng Tanay. Appreciate natin yung ganda ng mga views dito sa Viewscape Nature Park. Yung mga camping sites dito sa Tanay, iba-iba na. Ano yan, parang iba-iba sila ng produkto. May mga camping sites na tabing ilog kung yun ang trip mo, kagaya nung pinunta natin last time. Ito naman, dahil masyado siya mataas, walang ilog, pero napakaganda ng view. 360 view nung Tanay Rizal. Grabe yun. Tingnan nyo to. Yun, tingnan nyo yun. Yan, grabe diba? Grabing view yan, no? Oh. Ang tindi, no? Grabe yung vlogger na to, dalawang camera. And para nakikita nyo rin yung nakikita to. Yung view natin. Weekday ngayon kaya hindi masyadong matao, kaya medyo marami pa rin eh. Siguro lalo na kapag weekends, pero dahil weekday kami nandito ngayon, yan, ganito lang siya. Parang kami lang yung nagka-car camping, tas the rest mga maintenance. Started hard, what are you doing? Are you swimming? What do you want? I want Papa to swim? Okay. Mika, how about you? Where are you going? Walk through lang tayo dito sa
pupunta, no? O, kung hindi tayo wala tayong minivan. Oops. Ganda dito sa part na to. Na. Sino Jimin? Sino tayo? Swimming pool nila, oh. Ganda, di ba? Ang likod mo pag ikaw nalaglag. Nalaglag ka, sabi ko. Sino maasim? Si Scarlett. Asim! Asim! Asim yung egg! Asim yung egg! Asim! 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 Sino Pag ikaw gumulo ka niya, iyak ka. Mami. Mami. Inuulit niya na naman. Ha? Wala yung inuulit. Si tulog, girl. Si Ping puro tulog na naman ang ginawa sa camping namin. Eh, siya. Sleeping Beauty. Tulog naman siya. Wala, ganun na talaga siya. Ang ano taga si Ping pag natulog, sarap talaga pag. Oh. Pag nakuha niya yung tamang tulog. Oh. Thank you. Ano no, ang sarap nung ganyang edad na wala pa masyadong iniisip, no? Parang Kaya pag nakatulog, yun na dire-diretso. Hindi kagaya nating mga adults. May mga panahon na mahirap tayong matulog dahil nga ang daming tumatakbo sa isip natin, mga kung ano-ano, di ba? Kailangan gawin. Mga kailangan gawin, mga sa trabaho, yung mga deadlines, di ba? So, may mga problema pa. Kasi alam niyo na yun, mga basic adult problems na lagi tumatakbo sa isip natin. Kaya makatulog man tayo, hindi ganun katagal dahil nagigising tayo agad dahil sa mga bagay na iniisip natin. Pero yung ganitong 16 years old, ang sarap Walang na, worries. walang worries. Ito namang isang to, walang ginawa, kundi maglaro na maglaro. So lang nakakamiss lang yung edad na kagaya nung kay Pink na ganun nga. Wala pang masyadong responsibilities na seryoso. Ayun, namimiss mo yung 16 years old ka, mami? Namimiss mo? 16 ka? Yes. Ako ang paborito kong age ko nung 16 ako. Kasi parang feeling ko ang daming nangyari nung 16 ako eh. Doon ako nag-start matuto mag-drums. Gumraduate ako ng high school. So parang napaka sa akin, napaka memorable nung 16 years old ako. Yung ganyang edad ni Pink. Ikaw anong age ka memorable sa'yo? Mas memorable sa akin yung college days. College na? Anong edad? 18 pataas na dad. 18 na pataas. Bakit? Alam ko na, hulaan ko. Dahil nakilala kita. Oh, yun na, share na namin. College kami nagkakilala nito ni Mami. So, kaya... Stalker kita. Uy, grabe, baka maniwala sila. Sundan mo ako sa South. Hindi, ano yan eh. Kung naniniwala kayo sa love at first sight. Bakit? Totoo naman eh. Totoo to, seryoso to. Ako naman, hindi naman basta-basta naniniwala sa ganun. Kaya lang nung first time ko talaga siyang nakita nung college. Iba yung... Bali, incoming third year ako, tapos siya nag-enroll ng pang first year niya. Doon ko siya nakita, tapos lagi ko na siya naiisip. Sinusundan. Ano? Lagi mo ako sinusundan. Sinusundan? Sa school, Eh, syempre. sa South, hanggang part lot, sa may rooftop, pag PE, nandun ka. Alam mo yun? Ba't alam mo? Nakikita ka talaga eh. Sino ba ito? Sino ba siya? Ay, ba't mo? Ibig sabihin, napapansin mo ako. Hindi, kasama ko kasi hindi mo kasama. Sino? Ariel? Ay, Eh, ganun talaga yun. Syempre, dahil nga... Daddy, ang konti pa kasi natin dati, di ba? Oh. Kaya Hindi, pero... Yun talaga yun, yung time na first time na nakita ko si Mami, naglaro na talaga sa isip ko, lagi ko na siya naaalala. Kaya pag nakikita ko siya sa school, susundan ko siya talaga. Pero hindi ako stalker. Gusto ko lang siya nakikita. Ganong pakiramdam lang. Tsaka nung first time ko siya nakita, ang badoy-badoy niya. ano yung baduy? Kasi nakarubber siya sa code. Hindi, basta yung formahan mo na naalala ko talagang hindi coordinated. Kasi working student siya nun eh. So, parang hindi ganun ka-importante sa kanya yung forma. Yun, parang ganun siya. Parang nung time kasi ng college, nung panahon na yun. Tama ba, Mami? Working student siya, so
Parang wala siyang panahon sa mga kakikayan, mga ganun. So yun yung era niya nang nakilala ko siya, nung nakita ko siya. Baduy? Hindi sa baduy, pero yung idea na ano, hindi mo iniisip masyado yung pormahan dahil nga Baduy ako doon. basta naalala ko kasi suot mo nun, yung kulay, magkakagalit. Ano ba yung kulay na magkakagalit? Basta meron kang green nun, meron kang pink yata yung sapatos mo, parang ganun. Basta, pero ang ganda pa rin niya. Oh. Basta yun yung panahon na, ano, na kahit medyo baduy siya, talagang ang ganda-ganda niya. Love you. Love you, Daddy. Tara, kain tayo. Ano yung naramdaman, Mami? Ha? Anong galang doon? Yung, yung ganda ng ganda, lalong gumanda yung bundok. O, anong sabi? Tinatawag ako. Tinatawag ka ng bundok? Ganda oh. Nung punta tayong Bicol, tinatawag ka ng dagat. Nung punta tayo sa camping na merong ilog, tinatawag ka ng ilog. Eh naman, tinatawag ka ng Ito bundok. mo, mas lalong gumanda yung Oo nga, napakaganda ng lugar. Natanggal yung clouds, no? Oo, tama. Tumatama doon yung araw, ang ganda. Ganda, no? Ganda, sobra. Grabe yung landscape. Todo. Ang ulam natin ngayong gabi ay... Ano mami ulam? Kayo nag-prepare eh. Chicken inasal. Ay, mali. Kasi pa, take two. Ano? Ano ulam natin ngayon mami? Ha? Ano ulam natin ngayon? Chicken inasal. Pang commercial ah. Okay, ito na. Napabaga na natin yung uling at ilagay na natin dito. Napabaga na natin uling. Oy! Ayan. So, yan. Oh. Ito palang mga uling natin. Nabili ko to sa barbecuehan. So, imbis sa barbecue yung binili ko doon sa barbecuehan, ang binili ko uling. Pinagbenta naman ako 10 piso. Dapat kayo nagkagano ng lamig-lamig po dito? Hindi, para dito yan. Para mapayagad. High-tech na tayo. Dati kasi, pamaypay. Okay, meron na tayong mga portable na mga electric fan. Pwede natin, mas malakas ngayon. Bilis magbago. Di ba? Oh. Pink, bakit lumalakas ang apoy kapag ganito yung nahanginan? O anong dahilan? Di ba kailangan po ng oxygen po para po mag-start yun? Yan, isa sa mga key element ng fire ay oxygen. Oo, tatlo ang key element ng fire, yung tinatawag na fire triangle. Ang isa sa tatlo na to mawala, walang apoy. So kapag pinagsama-sama mo yung tatlo na to, magkakaroon ng apoy. So nandiyan yung fuel, heat energy, tsaka oxygen. So ang fuel natin dito ngayon ay yung mismong charcoal. Tapos, pinainitan natin kanina sa apoy, na-introduce yung heat energy. Syempre, meron namang halong oxygen dito sa environment. Kaya, nagkaroon ng fire. Pero, mas napapabilis. At para akong si Kuya Kim, nakaganto pa ako. Pero, mas napapalakas yung apoy dahil nga, nag-introduce tayo ng mas marami pang oxygen. Yan. Kasi malakas po yung Ayan, no? Kaya, napapabilis din yung pagbaga niya. Pero, mapabilis din makonsume yung fuel, yung ano natin, yung mga charcoal dahil nga
syempre nagbe-burn na siya agad. So yun yung fire triangle heat energy, fuel, at saka oxygen. Yung fuel, kahit anong pwedeng masunog. Hindi, kasi yung iba, ang intindi nila sa fuel, gasolina, di ba? Basta anything na pwedeng makonsume ng apoy, kahoy, plastic, etc. Lahat yun, fuel. Fuel yun ng fire. Pagkain ng apoy yun. Pero tayo, ang pagkain natin, ayan. Chicken number 1. Recipe, sino prepare na to? Kami pong dalawa ni Mami. Yan, so overnight itong minarinade, kaya uy, may apoy. Oh. Ayan. Pero pinahiram mo man ng oil yung Dad. Bango agad. Kakasalang lang, amoy na amoy ko na agad yung amoy, yung bango. Aroma. Ayan, para may ambag ka, hindi yung puro tulog ka lang dyan. Naluto na ni Pinky yung mang inasal. Recipe niya. Napakita ko na. Recipe namin ni Mami. Recipe nila ni Mami. Ano yan? Ano tawag dyan? Pink inasal. Isa, Solid oh. Isas kinasal. isa. Ayan, juicy. Tulo pa. Yun oh, kita nyo yun. At mabango. Ito, ininit ko na. So para talaga tayo nasa mang inasal nito. Makita niyo usok? Mainit na yan. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang gabi na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang Panginoon. Ako na lang. May tayo dyan, mangga sa kaano. Let's go! Sheesh! Sige na, dig in. Let's go! Hindi pa luto yan. Tamang-tama yung luto, Ate Pink. Sarap, yummy. Yeah. It's the time of the day. Tulugan na naman. Ito yung pinaka gusto namin ginagawa sa camping Ang sarap matulog kapag nasa camping, lalo ganitong kalamig. Parang ito yung pinakamalamig nating napuntahan, Mami, no? Nang gantong oras. Nang gantong oras. Hindi kasi yung nakaraan sa nung sa River Ranch. Oo. Malamig doon pero madaling araw na. Madaling araw. Ito kasi kanina alas 7 pa lang ng gabi, napakalamig na. So yari tayo mamaya madaling araw nito. Pero syempre, mas okay naman yung malamig kaysa mainit, di ba? So ayun, ito na-cover na yung buong paligid niyan. Dito meron tayong yan, nilagyan na namin ng tela yung sa likod para kahit may sumilip, hindi talaga sila makikita dito sa loob. Talagang planado na namin yung mga cover na yun dyan. Good night, Scarlet Heart. Good night. Kiss Papa. Papa. Love you. Love you, Pink. Love you. Kiss. Good night. Kiss. Love you, Mami. Let's hope and pray na bukas ng umaga ay makawitness tayo ng Sea of Clouds. Yun naman talaga yung pinaka main reason ba't dito tayo pumunta sa camping site na to, dito sa Viewscape Nature Park, dahil masyado itong mataas at nakita namin na may mga Sea of Clouds dito sa mga video na napanood namin. So ayun, good night, Mami. Good night, Dad. Good night, Scarlet Heart. Good night. Good night, Ate Pink. Good night.
wake up every day as flesh and bones, humbled alone, weak on my own. Lord, you love me bare and natural. You meet me where I am, still high on your throne. I look up to you in all I do. You're my example of perfection. To be pleasing in your sight is my soul goal in this life, but there's no pressure to be perfect. Perfect you are, perfect you are, so I don't have to be perfect. Perfect you are, you are. We try our best, but sometimes we fall short. It's part of our design. It's what we need God for. No record keeping, no, He won't take score. Just standing in the gap, waiting to restore the merciful love that you've shown. You're my example of perfection. To be pleasing in your sight is my soul goal in this life, but there's no pressure to be perfect. Lord, you are. Scarlett Heart, good morning! Good morning, Mami. Morning, Dad. Good morning sa inyo lahat. Ang ganda ng view dito. Nakita natin yung yung mga layers ng bundok doon. Mas marami na rin mga dumating na bagong nag-pitch ng tent nila dyan. Kahapon dumating tayo maliwanag. Na-appreciate natin yung lugar. Ngayong umaga, na-appreciate din natin yung lugar sa iba pang itsura niya dahil syempre nasa ibang part yung araw. So mas kita natin ngayon yung banda doon kaysa kahapon. Ayan. Prepare lang kami ng breakfast. Ayan. Luto kami ng kanin. Ayan, lapit na. Kukulo na. Tapos, breakfast na. Nalanta na yung Ano yung ginagawa mo? Ang dito, ano ko ng kangkong. Bakit? Breakfast natin. Kukuluan ko siya, tas okra, tapos prito ang talong. Puro kulo lang. Tapos yung talong prito. Yun yung breakfast. Okay, Scarlett, itlog. Pwede ba yun? Kulo lang yan? Tas bagoong. Bagoong. Parang sa Chowking. Okay, toyo kalamansi. Yun na. Luto na natin yung kangkong, okra, tsaka boiled egg. Ano to? Kamatis, sibuyas, tsaka bagoong. Kamusta yung camping experience nyo ngayon? Pink. Hindi na ako makasagot eh. Daddy, kamusta ang camping experience mo? Baliktad. Ang totoo? Sige. Siguro ang masasabi ko, siguro kailangan pa nating sa mga panawagan sa mga magka-camping, mas maging tayo, mindful sa surroundings. Nasa campsite kasi tayo, so yung mga basic camping etiquette dapat meron tayo kung gusto talaga nating mag-camping. Kasi ang camping is not parang typical or regular na outing sa mga resort. Hindi siya ganon. Ang totoo, hindi ako nakatulog ng maayos. Sabihin ko talaga yung totoo. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Parang nakatulog ako ng maliwanag na. Dahil nga sobrang bumagsak na talaga yung antok ko. Dahil 2:30 na, mag-alas 3 na, may ingay na grupo. Nagiinuman yata sila, isang big group eh. Ingay nila talaga. Bumabiyahe talaga yung tunog ng boses nila. Na para bang walang ibang tao sa paligid. Nakakasira ng mood sa camping. Hindi ako nakatulog. Lalo na dito sa tent ko, syempre yung tent, rinig na rinig mo yung sound sa paligid. Nagiinuman sila eh, tama ba? Nagiinuman sila. So syempre kapag mga lasing na, hindi naman na nila alam yung volume ng boses nila.
Siguro kung yun talaga trip nyo, uminom sa camping site, kung yun talaga, sana lang magkaroon tayo ng self-control pagdating sa mga bagay na kagaya nun, nung paglakas ng boses, pag-iingay. Kasi alam ko merong dito eh. Saka diba sa camping area, meron tayong Quiet time. Ang problema nga, yun pa isang problema. Hindi naman sinasaway. O hindi ko alam, syempre hindi ko naman nakikita kung sinasaway o hindi. Baka may sinasaway, ayaw lang huminto. Hindi natin alam. So, ayun yung experience ko. Mag-aalas stress na ang ingay-ingay pa nila. Tapos may asong maingay, taol din ang taol. Basta, ang buod nung sinasabi ko, hindi ako nakatulog. Dahil nga, merong mga taong kulang sa or walang camping etiquette. Panawagan sa lahat ng mga gustong mag-camping ha. Ano lang to, syempre totoo tayo dito. Sa lahat ng gustong mag-camping, siguro kung solo nyo yung campsite, okay lang yun. Pero kung may kasama kayong ibang campers na ang pinunta naman talaga sa camping site ay mag-relax, pakinggan yung kalikasan. Alam nyo na yun, yun naman talaga yung essence ng camping. Magkaroon tayo ng camping etiquette or common sense na lang siguro. Kahit na hindi camping etiquette, medyo malalim pa yun eh. Common sense, mas alam natin yung ibig sabihin nun. Tama ba, Mami? Okay. Sa mga campsite, mas maging mahigpit sana tayo sa ganun. Lalo na kami, kabago-bago pa lang namin sa pagka-camping. Gusto pa namin mas ma-enjoy pa to eh. Ayun. So hindi lang ganun kaganda yung experience namin sa camping ngayon. But in fairness naman, in terms of security, very good, very secure. May mga bantay talaga na kasi natin. Secured, may gate, mabait yung guard. Tapos, Totoo naman, mabait yung the guard. place talaga, sobrang ganda ng 360 view, napakaganda talaga ng ganda lugar. talaga. Yun lang, syempre kasama sa experience din kasi ng magandang view, magandang place is yung taong makakasama mo sa lugar na yun. Okay? Kasi talaga siya, formula din. Pag camping dapat talaga may yung nature, quiet time, silent. Respeto, di ba? Respect the nature, respect other people na kasama mo sa campsite. Yun lang naman. Kaya hindi ko alam kung paano nakatulog yung mga mas malapit sa kanila. Ang dami pa naman ng mga tent doon. No? Kasi rin narinig Lakas eh. Kasi pinasa loob. Scientific. Mas rinig ang boses or ang sound, mas nagta-travel yan ng mas efficient kapag gabi. So, konting kaluskos, konting ingay, mas rinig natin yan sa gabi. Kaya din siguro na mas nakatulog na lang ako nung umaga na. Tulog sila. Tulog na rin kasi sila. Ayun, pag sa gabi kasi, rinig na rinig ang sound. Okay? Saka Pero, yung din yung sasakyan. Magditing ka ba ba? Sige. May Pag na, okay na? Para akong natulog sa tabi ng highway. Wag na. But all in all, maganda yung nature. Yun naman yung pinunta natin dito. So siguro, di-disregard na lang, kakalimutan na lang namin yung mga negative na experience. Ang iuwi na lang namin is yung magandang view. Hindi naman gano'ng kaganda. Super ganda talaga. Super ganda talaga. Perfect talaga. Ngayon yung sabihin walang Diyos na gumawa niyan. Tingnan nyo naman. May artist na gumawa niyan. Very powerful na artist. Sobrang ganda yan. Pero good vibes pa rin tayo. Ibabawi ko na lang yung tulog pag-uwi. Sa aming family camping adventure experience, napagtanto namin na hindi lahat ng karanasan ay maganda o ayon sa plano. May mga campers na sobrang ingay at walang pakialam sa ibang tao, kaya't imbis na tahimik at relaxing sa gabi, nauwi sa puyat at inis. May mga bagay din na hindi namin nagawa dahil sa hindi magandang panahon o kakulangan sa paghahanda. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging espesyal pa rin ang aming camping. Bakit? Dahil naranasan naming lahat ito ng magkakasama bilang isang pamilya. Ang bawat problema ay naging kwento. Ang bawat aberya ay naging dahilan para magkaisa kami. At ang bawat sandali,
maganda man o hindi, ay naging bahagi ng alaala naming hindi malilimutan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano ka-perfect ang lahat, kundi kung sino ang kasama mo sa bawat karanasan. At kami, buong pamilya, sabay-sabay naming tinahak ang adventure na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na Family Camping Adventure.